Sa halip na saya sa proklamasyon, disqualification case ang sumalubong sa bagong henerasyon party list sa mismong araw ng anunsyo ng mga nanalong grupo. Ikinagulat ito na isa sa kanilang nominee dahilan para maantala ang kanilang proklamasyon noong May 19. Si Prince Tripoli sa report. Nasa 54 na party list groups sa kabuuan ang nanalo ngayong 2025 midterm elections. Subalit, nasa 52 party list groups lang ang naiproklama na ng Commission on Elections nitong May 19. Isa sa mga hindi naiproklamang party list ay ang bagong henerasyon na nakakuha ng isang upuan sa Kongreso. Ayon sa COMELEC, seryoso ang mga aligasyong ibinabato laban sa kanila, partikular ang disqualification case na inihaing nagresulta ng pagkaantala ng kanilang proklamasyon. Considering the serious allegations raised in the above petition, which involve grave violation of election laws, the National Board of Canvassers resolves to suspend the proclamation of the 30 Youth Party List and Bagong Henerasyon Party List until the speedy and judicious resolution of the petitions filed before the clerk of the commission. So ordered, signed by all the members of the commission and bank as the National Board of Canvassers. Ayon kay Garcia, agad na pinadalhan ng kopya ng NBOC resolution ang bagong henerasyon party list upang ipabatid na hindi sila kasama sa proklamasyon. Ngunit salungat ang reaksyon ng bagong henerasyon party list sa pahayag ng COMELEC. Kanina, nagtataka na ako kung ba't wala kaming invitation. So nagpadala na, actually meron kasing invitation sa amin sa mga party list in general. So nagpadala ako ng kung sino yung guest namin. So pagpadala namin guest, sabi they will get back to us. Tapos mamaya, dumadating na yung NBOC resolution. That was 11 in the morning kanina. At sinasabing meron nga kaming disqualification case filed by a certain attorney. So sabi ko, ba't wala kaming natatanggap? Ayon kay Herrera, malinaw ang patakaran ng COMELEC na kailangang matanggap muna ng respondent ang kaso sa kanilang opisyal na address o email. Subalit sa kanilang pagsusuri, wala silang natanggap na kahit isang kopya ng petisyon. Giit niya, hindi sapat na may nag-file lamang ng kaso para pigilan ang proklamasyon. Kasi ang rule naman ng COMELEC, before a disqualification case to be valid, it should be accepted by the respondent in the official addresses and email addresses ng filed mo before COMELEC. So pinacheck ko lahat ng mga addresses namin na official na nasa CONCAN namin, sa kalat ng email addresses namin. We never received a petition to disqualify us. Wala kaming kasong natanggap. Hindi ko rin po maintindihan, parang final daw after elections. Pero wala pa po kasi ako nakakausap talaga dahil wala pa rin po talaga akong alam alin yung allegations na sinasabi against sa amin. Wala po kaming idea at all. Kasi binigay lang yung tao na nag-file against us. Isa sa mga nakikitang dahilan kung bakit natenga ang proklamasyon ng grupo ay ang hindi pagbirma ni Congressman Herrera sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte, pati na rin ang pag-endorso ng Vice Presidente sa kanila sa katatapos lamang na eleksyon. Hindi ko masabing malapit pero at least kahit papano ay nagpapasalamat ako dahil isa po kami sa in-endorse ng ating Vice President Sara Duterte nung last elections and this elections po. Umaasa na lamang si Herrera na bago mag-June 30 ay maresolba na ng COMELEC ang nasabing issue. Bagamat nangangamba, naniniwala siya na malinis ang kanilang konsensya at wala silang nilabag na kahit isang batas. Sa kasalukuyan, naghain na ng urgent motion si Herrera upang maiproklama na ang kanilang partido habang patuloy silang umaasa ng malinaw na kasagutan mula sa Commission on Elections. With lack of plausible explanation, syempre yun ang matiisip mo. Diba? Kasi wala, talagang I'm grappling kung anong rason. Wala talaga akong mahanap na rason. Pero I'm just hoping na siguro tomorrow mas may kaliwanagan sa akin pag may makausap na kami sa COMELEC. Basta we filed an urgent motion to proclaim. Tingnan po natin. Ako umaasa pa rin naman po ako na sana, hindi naman, sana talagang totoo lang na pag may nakafile na case laban sa'yo, kailangan nilang dingin. Ako si Prince Tripoli, ang inyong citizen correspondent para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.